Isang araw na wala si Marco ay biglang dumating si Bea kasama ni Sandro at isang sampal ang pinakawala nito sa kanya. Sa pagkabigla ay hindi si Danica nakakilos kahit ang binata ay nagulat sa inasal ni Bea at agad iniharang ang katawan. My mother got a mild attack because of you. Anong relasyon meron ka sa daddy ko, ha? Ano sinasabi mo? Do you think kaya niyong itago sa amin? I know something's going on the moment Dad hired you all of a sudden. And now he bought an apartment to give you. Parot pa rito si Bea sa opisina habang nagigigil sa galit. Si Sandro ay nakaharang pa rin at baka sakaling muli si Danica na sugurin ni Bea. Ang mga tao sa labas ay nakatingin dahil sa ingay na gawa ng kapatid sa ama. You, a whore! Stop it, Bea, warning ni Sandro. I will scold that bitch as long as I want para malaman ng lahat ang kalandian ng babaeng yan. Naakma siyang susugurin ulit ay pumagitna kaagad si Sandro at iniharang muli ang katawan. Pinilit nitong lumabas sila ni Bea para mailayo sa kanya. Si Danica ay tuluyang napahagulhol sa sama ng loob at kahihiyan. Inihatid na ni Sandro si Bea hanggang sa bahay ng mga Sullivan at inalam ang kalagayan ni Belinda. Mabuti naman ang kalagayan nito ayon sa doktor, but Bea was still furious. I will make sure she'll be fired right away. Banta nito, wala siyang masabi para mapagaan ang loob nito dahil hawak nitong lahat ng papeles ng apartment ni Danica. The lawyer forgot to be cautious of its confidentiality, kaya nakaabot yung kay Belinda. Marco's face was gloomy, tila may padar sa pagitan ng mag-asawa. Bumalik si Sandro sa opisina ni Marco at inabutan pa ring umiiyak si Danica. Niyakap niya ito at inalo. You should go home and rest. Kinuha niyang bag nito at pinalagay doon ang gamit. I want to talk to Marco, please. Pakiusap ni Danica sa kanya, ngunit umiling siya. The couple are not in talking terms right now. Mapapalala nitong sitwasyon kapag nalabang kinausap mo pa. Bea wanted to fire you but no one will take over your place. Pero naghahanap na sila ng ipapalit sa'yo. Sana hindi ko nalang tinanggap ang apartment, wika ni Danica sa pagitan ng paghikbi. Yumuko si Sandro at hinawakan ng mga kamay niya. Marco is a married man, Danica. Alam mong darating ka sa puntong ganito. Kalimutan mo na siya. Hindi si Danica makasagot. Gusto niyang makausap ang ama bago siya makagawa ng desisyon. Ngunit tama si Sandro, lalo lang gugulo ang sitwasyon. Pagkatapos ayusin ng gabit ay inihatid na siya ni Sandro. Kinabukasan hindi na siya pumasok dahil wala namang abiso sa kanya si Marco. Si Bea ay walang tigil sa kakatawag sa kanya para murahin. Sandro was right. Bea is sick. Gusto ni Danica na makausap na muna si Marco para linisin ang pangalan niya pero hindi ito tumatawag. Kahit si Sandro hindi na rin nagpaparamdam mula na ihatid siya nito 2 araw na nakakaraan. Makalipas ang 2 araw ay pinuntahan siya ni Marco sa boarding house. Kamusta si Belinda? Tanong ni Danica sa ama. Okay na siya, Dani, but Bea is still mad at me. I'm sorry, Marco. Sana hindi na ako pumayag sa apartment na ibinibigay mo. Ako may kasalanan, Dani. Don't blame yourself. Pero may papakiusap ako sa'yo na walang makakaalam ng totoong relasyon natin. Alang-alang kay Bea. Inisip na nilang may affair tayo, Marco. Hindi ba't mas magaan namang tanggapin na anak mo lang ako sa labas? Matagal ng panahon naman na nangyari sa inyo ni Mama. Kung yaman lang wala naman akong habol, alam mo yan. I know, Dani, but Bea will be devastated. She's undergoing depression right now, lalo tila lumalayo na si Sandro sa kanya. At kung malalaman niyang may iba akong anak na babae, hindi ko alam kung anong mararamdaman niya. Hindi si Danica makapaniwala sa mga narinig sa ama, but maybe he was right. Intruder siya sa buhay nito. Pero minsan ay gusto niyang kahit paano ipanitigan man lang siya nito, kahit sa ganitong pagkakataon man lang. Then I guess, it's goodbye, Marco. I apologize for causing chaos in your family. Huwag mo sabihin yan. I know I've not been a good father to you, and I'm sorry. Tumawa si Danica at dahil wala na iba pang sasabihin ay nagpaalam na siya rito. Imbis na magmukmuk muli ay pinasya niyang dumalaw sa dati niyang pinapasukan at kinamusta mga dating kasama sa trabaho. Na-miss niya mga ito. Makukulit pero masayang kasama. Hey babe, saan ko utang ang pagdalaw mo ito? Biro ni Johnson nang makita siya. Bawal na bang dumalaw? Ganting biro ng dalaga. Bawal kung dadalaw ka lang, pero kung babalik ka na welcome ka dito.
Ngumiti siya rito at kahit paano naibsan ng sakit na nararamdaman niya. Tila pagpapaalam niya sa ama kanina ay ang huli nilang pagkikita. And she also misses Sandro so much. It's been 2 days and he never show up. Baka naayos na nito ni Marco tungkol sa kanila ni Bea. Her half-sister was lucky to have both of men that she wanted. You look sad. Tara, labas tayo. Kinuha ni Johnson ang susi sa pinasakay siya sa kotse nito. Dinala siya nito sa isang bar at umorder ng mahinang klase ng beer. Iinom ka ba? Mukhang mabigat ang dinadala mo. Hindi si Danica sumagot. Bagkos ay kinuhang isa saka dinala sa lobby. Huwag mo sabihing love life ang problema mo. Magsiselos ako. Magsiselos nga ba? I heard something a while ago about this Samantha girl. Tudyo niya dito. Si Samantha ay bago pa lang sa kumpanya at bago nitong nililigawan ayon sa mga dating kasamahan. Ikaw iniwan mo ko. Mas bubuting kinabukasan mo kay Samantha. Maniwala ka sa akin. Pero tama ba ako ng love life ang dahilan ng kalungkutang nakikita ko sa'yo? Sort of. Uuwi rin ako ng Batangas bukas kaya bumisita na ako ngayon. Naalala ni Danica ang sinabi ng ina na huwag siyang papayag na apihin ng pamilya ni Marco. Kung ako na lang sanang pinili mo, wala kang problemang ganyan ngayon. Huwag ka namang hinayang, Johns. Komplikadong buhay ko kaya hindi ko dinadamay. Well, nandito naman ako palagi kung kailangan mo ko. At kung gusto mong bumalik sa trabaho ay welcome ka anytime. Salamat, Johns. Pag-iisipan ko. Nakalimang bote rin si Danica ng beer pero nasa isip pa rin niya si Marco at Sandro. Alas 9 na siya na ihahatid ni Johnson sa apartment. Bigla siyang kinabahan nang makita ang sasakyan ni Sandro na nakapark sa kabilang gilid ng kalsada. Nakasandal ang binata sa hood ng kotse na naabutan ng ilaw na nanggagaling sa poste. Pagbaba niya kagad siyang tumawid sa kinaroroonan nito. Gusto niyang yakapin ang binata at umiyak sa mga bisig nito, ngunit madilim ang anyo nito paglapit niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Danica na makalapit dito. 2 araw itong hindi nagpakita pero ito pang galit ng anyo ngayon. Alas 6 pa ako nandito. Your phone can't be reached. Wala ka ba sa boarding house at ngayon dumating kay lasing ka pa? Mataas ang boses nito at nagtitimpi ng galit. Isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan niya. Pagkatapos ay ang pagak na tawa. Ano to? Unang-una, hindi ko sinabing maghintay ka ng ilang oras. Umuwi ka na o bumalik ka kay Bea. Tumalikod siya ngunit agad na hagip ni Sandro ang braso niya at iniharap dito. Ang labi niya ay otomatikong lumapat sa labi nito at siniil siya ng mapusok na halik na tila binabawi nitong ilang araw na nawala. Dala ng alak ay kagad nag-init ang pakiramdam ni Danica. Umabot ng 2 minutong halik na yon bago siya nito binitawan. Pack your things. Sa kondo ka muna habang wala ka pang plano. Uuwi na lang ako ng Batangas, Sandro. Bukas ang biyahe ko. Great! Napamewang tumalikod sandali at pagharapin naroon ng galit sa mga mata nito. Pumayag ako maging kahati si Marco. Ngayong iniwan ka niya, iiwan mo rin ako? Do you agree to have an affair with me too? Affair? A secret affair na inoffer ni Sandro sa kanya. Magwawalang lalo si Bea kapag nalaman niyan tungkol sa atin. I don't care about Bea or Marco or anyone else. Kukunin mo bang gamit mo o sasakay kang walang gamit? Hindi na si Danica nakipagtalo at kinuha ang gamit sa boarding house. Kalahating oras bago siya bumaba, dalang isang maleta at ang shoulder bag. Sa kanya nababalikan ng iba kapag uuwi na siya sa Batangas. Kinuha ni Sandro ang maleta sa kanya at nilagay sa compartment. Bakit kasama mong lalaking yun? Seryoso pa rin tanong ni Sandro na hindi siya nililingon. Nakatunang tingin nito sa daan. I need someone to talk. Halos pagbulong ni Danica na sabi. Sabay pikit at sumandal sa leather seat ng sasakyan nito. Pagod na siyang mag-isip at pagod na siyang makipagtalo. Kinuha nitong kaliwang kamay niya sa kahinagkan. I'm sorry. Galing ako sa 2 araw na conference sa Davao. Dahil hindi makakadalo si Marco, dahil hindi pa maayos ang kalagayan ni Belinda. Hindi ako nakapagpaalam dahil hindi kita makontak. Hindi ako tinitigilan ni Bea kaya kailangan ko magpalit ng number. And you didn't even text me. Nawala lang si Marco pati ako hinilamon na rin. Tila panunumbat nito. Hindi na si Danica sumagot. Oras na malaman ni Bea tungkol sa kanila, mawawala rin naman ang binata sa kanya. Sa kondo ni Ezekiel kita ihahatid. He's my brother. Matagal na siyang hindi umuwi doon simula na mag-asawa siya. Bea knows my condo and she might find you there. Tila lalong sumakit ang ulo ni Danica. Pinandigan nitong pagiging kapuman niya. At siya naman ay sunod-sunuran lang. Malayong kondo na sinasabi ni Sandro, halos nasa boundary na ng Parañaque. At dahil sa haba ng biyahe ay nakatulog siya sa sasakyan. Halik ng binatang gumising sa kanya. We're here, wika nito. May kadiliman ng parting iyon sa parking ng kondo.
Sigurado ka bang uminom lang kayo ng lalaking yun? Umahon ng inis sa dibdib niya sa tanong na yon. Akala yata nito'y patola siya ng patol kung kani-kaninong lalaki. Dapat sa motel mo na lang ako dinala, Sandro, at alam mo sinasabi mo. I'm sorry, as usual. Padubog niyang binuksan at sinara ang pinto ng kotse at mabilis niyang kinuhang maleta sa compartment na agad namang kinuha sa kanya ng binata. Hindi niya mapigilang mapaiyak sa inis na pilit niyang kinukubli. Sa elevator napansin ng binatang pag-iyak niya. Yumakap ito at hinalikan siya sa noo. Malaki ang kondo at malinis pa rin kahit sinasabi nitong hindi ito natitirahan. Iisa lang ang silid pero malaki ang living room at may sofa bed. You can use the room para mas komportable ka. Wika ni Sandro na sa sofa bed siya umupo. Buwan-buwan ay may naglilinis naman dito at wala nang gamit sa Ezekiel dito kaya pwede mong ilagay ang mga gamit mo. Tumango si Danica sa kainikot ng paningin. Nang makita ang palabas sa balkon ay tinungo niya yon. The view is beautiful and the place is quiet and peaceful. Hindi katulad ng sitwasyon niya ngayon. Yumakap si Sandro sa kanya ng mahigpit at ramdam niyang init ng katawan nito na bumalot sa katawan niya. Hindi ko akalaing mababanaag kung lungkot sa mga mata mo mula nang maghiwalay kay ni Marco. Do you love him that much that even I can't replace him in your heart? Hindi si Danica sumagot. Magkaibang pagmamahal na sinasabi nito para kay Marco at para sa binata. Pero hindi niya itinama yon. Hindi niya alam kung saan patungo ang relasyon nila ngayon at pinagtatakpan lang ng sitwasyon nila ni Marco ang totoong damdamin niya kay Sandro. To save her face in the future. Malalim ng gabi, maaga pang pasok mo bukas. Kumalas siya sa pagkakayakap nito at pumasok sa loob ng kondo. Sumunod naman ito at kinuhang maleta niya at pinasok sa kwarto. Ito ang nag-ayos doon ng mga gamit niya sa cabinet. Sumandal siya sa hamba ng pinto at pinagmasdan lang ang ginagawa nito. May mga restaurant sa ibaba na bukas 24 oras. O-order na lang ako ng pagkain ngayon dahil baka inaanto ka na. You should go home, Zan. Okay na ako dito. Lumapit to sa kanya at hinapit siya sa bewang saka pinisil siya sa ilong. Thank God you called me Zan. Only families and friends call me that. At huwag ka nang tumanggi na umorder ako ng pagkain dahil 6:00 pa ako. Nakatayo sa poste ng Meralco. Napahiya si Danica nang ma-realize yon. I'm sorry. Makalipas ang ilang sandali dumating ng in-order nitong pagkain. Huwag ka na munang uuwi sa inyo. Hintayin mo ko sa Sabado. I'll go with you. Wika nito habang kumakain sila. Gusto kong maghanap ng ibang trabaho. Hindi ni Danica gustong dalhin si Sandro sa Batangas. Hindi niya gustong lumalim hanggang doon ang pakikipagrelasyon niya dito. Kung kakayanin niya, aalis din kaagad siya sa kinalalagyan niya ngayon. No woman wanted to be kept and be a mistress. Bakit hindi mo muna i-enjoy na wala kang trabaho? Don't worry about your expenses. I will provide for you from now on. I will provide for myself, Sandro. Tama ng pagpapatira mo sa akin dito. Don't argue with me. Huwag mo namang pababain ng pagkatao ko. It's not what I mean. Binaba niyang hawak na kutsara at tinidor. She wanted to scream and cry and run away. Pagkatapos mong kumain ay umuwi ka na, Sandro. Kapag may Marco galing ay malukod mong tinatanggap. Bakit sa akin lagi may issue? Marco didn't provide for me. He sent you to school for 4 years, Danica. Hindi ni Sandro napigilan ang pagtaas ng boses sa sinabi niyang yon. At nagtaka si Danica kung paano nitong nalaman. Bea told me everything. Kinalkal nilang connection yung dalawa at nakita nilang mga pag-withdraw ni Marco buwan-buwan. The couple only has 2 bank accounts, sweetheart. At pareho pang joint account. Lahat ng income ni Marco ay dumadaan kay Belinda pero ngayon lang nila napagkaabalahang i-backtrack ang mga expenses ni Marco. Kailan mo nalaman? This afternoon, bago ako magpunta sa boarding house mo. By no way, malamang magkakagulo na ulit ang mag-asawa. Napasa po si Danica sa ulo sa problemang dinala niya sa pamilya ni Marco. Her father is old, Belinda has a heart problem, and Bea has a depression. Hindi niya mapapatawad kapag may nangyari isa man sa pamilya ng ama. What puzzled me was that, one night that, you came to me for a $500,000. I know Marco won't be able to withdraw such amount nang hindi malalaman ni Belinda. But I want to know why you needed that money then. Ayokong pag-usapan, Sandro. Malaki ng gulong ginawa ko sa pamilya ni Marco. Hindi kita gustong idamay. Danica, do I have to wreck your neck to tell me the truth? Tumayo ito't nakapamewang na tumayo sa may pinto. Puno ng galit ang mukha nito, tumataas baba ang dibdib nito sa pagpipigil ng galit. She decided to tell him half of the truth. My mother was hit by a car. Kailangan niyang maoperahan kung hindi maisasalbang mga paa niya. Iniwan na lang siya basta na nakabangga sa kalsada.
Lumambot ang mukha ni Sandro at lumapit muli sa kanya. Tinayo siya mula sa upuan at niyakap. I'm sorry, I lost my temper. Kumala siya sa pagkakayakap nito pagkatapos. How is she? Okay na. Your money saved her life. Hindi pa kita napapasalamatan. You don't need to. I can't imagine what you've been through at pinagpapasalamat kung sa akin ka dinala ng pagkakataon. But that was 2 years ago, sweetheart. 2 taon ka nang nasa kolehiyo noon. 2 taon ka nang pinag-aaral ni Marco. So, you were a virgin. Hindi ko nakakalimutan yon. Pinamulahan si Danica ng mukha at pilit umiwas ngunit ibinalik siya ni Sandro sa kinatatayuan niya. You didn't even know how to kiss. He grinned. A playful smile showed him on his face. Huwag mo na ipaalala sa akin yung Sandro. Pilit niyang iniwas ang tingin sa mukha nito. I can't believe Marco didn't kiss you. Didn't take you to bed. Gusto niyang manghilakbot sa mga sinasabi nito. If he only knew. While I tasted you, took all of you. Nilapit itong mukha sa kanya at ramdam niya ang init ng hininga nito kahit siya'y umiinit ang pakiramdam sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Your mouth still breathes alcohol, sweetheart, and I'm getting intoxicated right now. He claimed his lips with tenderness and she responded quickly. Nakalimutan niya kaagad ang mga agam-agam na kanina'y gumugulo sa kanya. Tinaas niya mga kamay sa leg ni Sandro at binuhat naman siya dito papasok na silid at inihiga sa kama. Muli siyang hinalikan at unti-unti na naglalakbay ang mga kamay nito pababa sa katawan niya. Nang pumasok ang kamay nito sa loob ng blouse niya, napahigit siya ng hininga. She hadn't forgotten the feeling of intimacy with this man, but now feels like the first time after a long time. Bumaba ang mga halik ni Sandro sa leg niya habang patuloy na hinuhubog ng mga kamay ang dibdib niya. Tinaas itong damit niya para hubarin at muling bumaba para hagkan ang katawan niya. Pumikit siya sa sensasyong dulot noon. Muling naglandas ang isang kamay nito sa ibababang bahagi ng kanyang katawan. Grab and unbutton her jeans. Kung paano nito nahubad nang hindi tumitigil sa paghalik sa kanya, hindi niya alam. The room was cold but he covered her body with his. Nang damhin itong harapan niya, natilihan siya. Then he stroked his hands and heat flowed over her body. Pumikit siya para itagong hiyang nararamdaman. Alam niya nakatingin pa rin ito sa mukha niya para tingnan kung paano siya nilulukob ng pagnanasa. At tuluyang siyang inangkin ni Sandro. Remind me to lock the doors late, sweetheart. Natatakot akong pagising ko'y wala ka na ulit. Wika ni Sandro bago ibinagsak ang sarili sa kama. Na para namang may malakas pa akong lumabas ngayon, Sandro. Paggalit ni Danica na wika sa kabinalot ng puting kumot sa katawan. Tumawa to ng malakas. We're even, sweetheart. You didn't know how to make my knees weak. Niyakap siya ni Sandro at sinuksok ang ulo sa buhok niya. Maagang gumising si Danica para maghanda ng makakain. Walang laman ng ref at naka-off pa to. Bumalik siya sa silid para kunin ang wallet. 6:00 na ng umaga at maya-may aalis na si Sandro para pumasok sa ospital sa Quezon City. She should at least prepare breakfast for them. Bumaba siya sa building ng condo at naglakad-lakad. Halos lahat ng kainan doon ay bukas na. Pinili niyang isang Chinese cuisine at a murder. Pagkatapos ng 20 minutos ay paakit na siya dala ang pagkain. Tulog pa rin si Sandro pagbalik niya sa silid. Sumandal si Danica sa hamba ng pinto at pinagmasdan ng malapad na likod nito dahil nakadapa itong natutulog. Broad shoulders, toned muscles, whiskers, deep-set brown eyes. Ngayon lang niya napagmasdan ng lahat ng katangiang pisikal nito. Her heart overflowed with love just by staring at him. Hindi niya magagawa kung gising ito. His personality is even more attractive, domineering, arrogant but tender and sweet at the same time. Hindi nakapagtatakang nagiging sunod-sunuran siya sa mga desisyon nito para sa kanilang dalawa. Gumalaw to sa pagkakahiga, kaya bigla si Danica na tumalikod para pumunta sa komedor. Inilagay sa plato pinamiling pagkain at ng timpla ng kape. Inihahanda niya ng mesa nang biglang yumakap si Sandro mula sa likod niya, planting soft kisses on her earlobe. I know you were staring at me a while ago. Bakit hindi mo na lang ako tinabihan? Mulong ni Sandro na may pilyong mangangiti. Iniisip ko kung gigisingin na ba kita o hayaan pa kitang matulog. Liar. Gumapang ang kamay nito patungo sa katawan niya at agad nanulay ang init sa katawan ni Danica. Akala ko'y wala ka na ulit pagising ko. I miss you already. Wala pang halos 2 oras, Sandro. Ang tinutukoy niyang pagtatalik nila kani-kanina lang. He took her again at dawn and she was still sore until now. Yet, I can't get enough of you. Malayong St. Luke's dito. You should leave early. Kumala si Danica sa yakap ni Sandro at inabot ang ginawa niyang kape para sa kanilang dalawa.
Anong plano mo ngayong araw? Mag-grocery lang siguro at maghahanap ng trabaho. Dadan ako sa bahay mamaya para kumuha ng gamit so I will be late. Pwede mo bang makamusta si Marco? Tumaas ito ng tingin at tinitigan siya pagkatapos ay binalik sa pagkain ng atensyon. Can you just forget him? I'm not seeing him anymore, Sandro. Gusto ko lang malaman kung okay siya. Okay, saad ni Sandro. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento at sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.